Hello friends, ako ni si Bogart the Explorer, and today's mission is not about adventure, it's about ancestry. In a world obsessed with glass towers and smart homes, we go back to where it all began. Ancestral houses made of wood and stone, built with sweat, skill, and stories. These homes don't just shelter families, they shelter Filipino identity. Welcome to the episode where the walls have memory and the floors still echo with history. This is Heritage in Wood and Stone. This is Storya ng Bayan. First stop, Bahay na Tisa in Pasig, the oldest bahay na bato in the city and still proudly standing, thanks to the Tech family. This isn't just a house, it's a time machine made of adobe, nara, and nostalgia. Gipasa ni gikan sa henerasyon ngadto sa sunod, and each room tells a story of how Filipino families endured and evolved. Because preserving heritage isn't just about the past, it's about loving where you came from. Itinuturing na kayamanan ng mga makasaysayang lugar sa ating bansa. Nagsisilbi itong tulay sa nakalipas at tanda ng ating pagka-Pilipino. Kagaya na lamang ng ancestral house na ito na matatagpuan sa lungsod ng Pasig na halos 2 siglo na ang tanda. Ito ang bahay na tisa ng pamilya Tech. Taong 1846, pinatayo ni Don Cecilio Tech y Cabrera ang bahay na ito. Sinasabing ito raw ang kauna-unahang bahay na gawa sa bato sa Pasig. Sa kasalukuyan, nakatira pa rin dito ang mga kamag-anak ni Don Cecilio. Isa na rito si Maria Antoinette Tech Mendoza o mas kilala bilang Net, na ay 8th henerasyon na ng pamilya Tech na tumira sa bahay na tisa. Tinayo yung bahay noong 1846 and it took 3 years in the making. So 1850 daw nang tinirhan. The whole house was built with only 7,000 pesos. Nakita kasi namin yung parang notebook. Nandun yung kwenta ng pagkakagawa ng bahay. Nakilala ang pamilya Tech sa pagiging relihiyoso. At dahil sa likas na matulungin, naging malapit din sila sa tao. So they built a big house to accommodate people who would need help from them. Well, I learned it from my grandparents and my parents also na ang gagawin mo should come from the heart. Kung tutulong ka, tumulong ka because gusto mong tumulong, not because you want anything in return. Yun yung pinapa-instill talaga sa isip namin. Kami ng mga pinsan ko, ganun kami na tutulong kayo, don't expect anything in return. Because sabi ng lolo namin, it's mas maganda yung balik sa'yo galing sa langit. Dahil sa napanatili ang orihinal na struktura nito, mababakas pa rin sa bawat sulok ang ilan sa mahalagang pangyayari na nasaksihan mismo ng bahay na tisa. We have this Viatico Publico. It's the Sunday after Easter Sunday. Yung mga matatanda na hindi na nakakapunta ng simbahan, dinadala dito, ini-invite sila. On a Saturday afternoon, they have merienda, and then after dinner, nagko-confess sila. Andito yung mga pare. And then early in the morning, after they wake up in the morning, they're given communion kasi may mass dito. So, kaya ganito kalapad ang aming dahig. They sleep here. Maging ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay nakabisita na rin sa bahay na tisa. Tinawag din itong Freedom House noong panahon ng martial law. Ginawa raw kasi itong lugar kung saan nagpupulong ang mga politiko. I still remember when I was small, nagbi-meeting din dito si Luis Taruc of the Hook Balahap. But that was, tapos na yung time na yun, pero he still comes over and meets with his friends
I think my father was one of them, so nandito sila. Kung sa mata ng marami ay isa lamang itong lumang bahay, para sa pamilya Tek naman, isa itong matatag na tahanan na patuloy na nagbubuklod sa kanilang pamilya. Sabi nga nung bunso ko, alam mo mama, kaya lang nakatayo ang bahay natin. It's because we are from the same bloodline. The moment we step out of it, walang mangyayari, babagsak din yung bahay. Because meron ng mga lumang bahay dito sa Pasig na gano'n ang nangyari na the moment na umalis, nabenta nila or nasanla, wala. Not only the house collapsed, but even the family itself. Hindi lang daw kasaysayan ng bahay na tisa ang pinangangalagaan nila, kundi pati na rin ang mga aral na ipinamana sa kanila ng mga ninuno na kailanman ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Ang pamana ay dapat pahalagahan. Dapat itong mahalin. Kasi ito yung pinaghirapan ng mga taong nauna sa'yo, yung pamilya mo, na pinatayo nila yung bahay or whatever it is, pinagyaman nila. Tapos ipinamana sa'yo because they trust you, they love you. So dapat, sa side mo naman, iano mo siya, alagaan mo, mahalin mo, at ituloy mo hanggang, kasi since nakita mo ano yung gusto nilang mangyari dun sa tinayo nila, so ituloy mo for the next generation as much as possible na wag mong galawin yung pinamana sa'yo, bagkus pagyamanin mo pa siya. And then it goes on to the next generation and so on. Next, we visit Casa de Segunda in Lipa, Batangas, home of Segunda Katigbak, the first love of Jose Rizal. Pero more than that kilig history, this house holds over a century of beauty, art, and quiet strength. From the intricate wood carvings to the solid calado walls, Casa de Segunda shows us how the Filipino home once reflected not just wealth, but character and culture. Ug hangtod karon, the house still stands like a living museum nga nagpadayon og sulti sa kasaysayan. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, hindi biro ang pinsalang iniwan nito sa bayan ng Lipa. Isa sa mga nakasaksi sa lupit ng digmaan ay ang dating bahay ni Segunda Katigbak na mas kilala ngayon sa tawag na Casa de Segunda na ipinatayo noong 1880s. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng kaapu-apuhan ni Segunda ang bahay na ito. Isa na rito, si Manolita Malabanan na mas kilala bilang Tita Lilet. This house was built 1880. Right now, ito yung pinakalumang bahay dito sa Lipa na hindi nasunog during the war. Siya lang yung, we have only 5 houses left intact after the war. Isa ito sa hindi nasunog. No? Nakilala natin sa mga libro si Segunda Katigbak bilang isang babae na unang inibig ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Every time na may dumadating dito, I just want to know the real love story of Segunda Katigbak and Jose Rizal. Sabi ng mga bata, tingnan mo, meron ho silang MU. Sabi ko, ano ba yung MU? Kasi sila, tingnan, nakalagay dito, they understood each other through their glances only. Ngunit mabilis ring nagwakas ang pag-iibigan nila ni Rizal dahil nung 6 na taong gulang si Segunda, ipinakasal siya kay Manuel Luz na galing sa isang prominenteng pamilya. Ayaw ng parents ni Lola kay Rizal. One thing, the family tradition here in Lipa is the parents who choose. And before she even entered the school, she was already betrothed to be married to Manuel Luz. Dito ay pinapagkasundo na yung mga babae, especially the girls. Mga lalaki naman ay siguro ganun din, pero mostly the girls are pinipair na agad. And they want somebody from here. Of course, they know, tulad niyan, gusto nila ay si Manuel Luz kasi kilalang pamilya at saka kilala nila, taga rito rin. While Rizal is from Calamba, hindi naman nila kilala kung sinong pamilya. Sabi nila, ito yung unang bahay ni Lola at ni Lola Manuel.
This was a gift for them. Nung nag-aaral na si Rizal sa Europe, nag-start siya na yung La Liga Pilipina at the revolutionary government. And when one time, umuwi siya dito sa Lipa to ask money from the mga mayayaman for funding of the revolutionary government. And he passes by to ask money also from Lolo. At medyo nag-chess pa nga sila doon. You'll see a chess table there where Rizal and Lolo played chess. Hindi siya katulad ng bahay na katulad ng makikita nyo ng Spanish house ngayon na very intricate, kalado. This is just a very simple house. Para kay Tita Lilet, bukod sa kwento ng pag-ibig, ang pamanang ito ay nagsisilbing tulay para maibahagi ang ating kasaysayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Doon ko na nalaman kung gaano ka-importante yung bahay. Kasi nung pumunta dito ang National Historic Commission, and ask us to open this for educational tours sa children. Yun ang na-feel ko na at least I was able to do something for the children para na ako nakakapagturo. Marami naman nagagawa para sa mga bata. At least it became a part of their study. Katuwa naman. Ang Casa de Segunda ay bukas sa lahat na may hangaring alamin ang nakaraan ng ating bayan. At ang misyon natin ay mapanatiling buhay ang mga aral na mapupulot mula sa mga kwento nito. So what did we see today, mga amigo? That a house is more than just walls and roofs. It's a reflection of who we are and what we choose to remember. These ancestral homes may grow old, but their stories grow deeper. Through every creaking stair and weathered beam, they remind us to honor the past and build a future that never forgets. Ako si Bogart the Explorer, and this has been Storya ng Bayan. Till next time, keep exploring mga kaibigan, and don't forget to like, follow, and subscribe to Storya ng Bayan on YouTube, Facebook, and Spotify. Support heritage, support history, support Filipino greatness.